Dominant Protector. Credit to the author. 5,841-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Walang pakialam na sinabi ni Ram, kung sino ang kalaban ng PhilHol ay hindi mo mapagpasyahan. Hindi pa kasama rito na apo ka lang ni Vice Hall Master Zing, kahit si Vice Hall Master Zing ay hindi kayang kumatawan sa posisyon ng PhilHol. Masasabing medyo mabigat ang dalawang pangungusap na ito. Hindi lamang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Bradley, kundi maging si Dojen ay nakaramdam ng hiya. Hindi maabala si Terrence sa isang maliit na pritong tulad ni Bradley. Lumabas siya para gumawa ng yin at yang pil para iligtas si Wani. Mayroon siyang dalawang pangunahing sangkap, kaya hanggat mayroon siyang recipe, ang kanyang Shenong Cauldron ay makakagawa ng yin at yang pil. Bakit mo ako gustong samahan sa paggawa ng gamot? Nagtataka rin si Terrence sa mungkahi niya, kaya nagtanong siya. Walang ekspresyong sinabi ni Ram, ang isang taong nagsasabing magpipino siya ng mga table tasks nang nakapikit ay tiyak na hindi mag-iisip ng pagpipino ng mga table tasks. Kahit na pumikit pa siya ng husto, ako lang ang mapunta sa isip niya. Isa pa, sa palagay ko ay hindi niya talaga pipaikit ang mga mata niya. Dahil pipinin ko ang tableta, tiyak na pipin ko ang yin at yang pil ng may 100% tagumpay at ililigtas si Vice Presidente Sinclair. Natatakot ako na ang isang taong may ganitong nakakagambalang mga kaisipan tulad niya ay hindi kailanman naisip ang matagumpay na pagpipino ng yin at yang pil. Sinasamantala niya lang ako. Bihira lang magsalita ng ganito karami ang babae, at talagang hinangaan siya ni Terrence. Hindi nakakapagtaka na napakabastos niya kina Bradley at Dojen. Hindi naman siya tanga, kung tutuusin. Alam niya ang iniisip ng Angus na si Bradley. Hindi naman masamang sabihin na walang pakialam si Bradley kung kaya niyang pinuhin ang yin at yang pil. Iniisip lang ng batang ito kung paano niya sasamantalahin ang pagkakataon para makuha si Ram. Patay man o buhay si Wani, wala na siyang pakialam doon. Sabi mo ihahanda ko ang yin and yang pil kasama mo, kaya dapat ay mayroon ka ng formula para sa yin and yang pil, di ba? Ngumiti si Terrence, walang balak na sumagot sa sinabi niya. Tumango si Ram. Siyempre, mayroon akong recipe para sa yin and yang pil. Kahit na medyo hindi popular ang tabletang ito, mahilig akong mangolekta ng lahat ng uri ng recipe. Isa na rito ang recipe para sa yin and yang pil. Kung sasang-ayon ka, sisimulan na natin agad ang paggawa ng yin and yang pil. Hindi namamalayang hinawakan ni Ivan ang kamay ni Shenjin, ngunit hindi niya ito napansin. Tiningnan lamang niya si Terrence nang may kaba. Ang songgit na yin yang pil na ito ay talagang nakakabaliw sa kanya. Puno ito ng pagtaas at pagbaba, at ngayon, hanggat pumapayag si Terrence, maliligtas ang kanyang ama. Tingnan ko muna ang recipe ng tableta. Hindi sumagot si Terrence ng oo o hindi, hiniling lang niya kay Ram na ipakita muna sa kanya ang recipe. Nako, noong huling beses na nagtanong ang babaeng ito kay Shijun tungkol sa paraan ng paggaling o sa recipe, baka dahil mahilig siyang mangolekta ng recipe. Walang hinala si Ram at kumuha ng isang maliit na piraso ng pergamino mula sa kanyang bag, ito ang recipe para sa yin at yang pil. Tamang gawin ito kung titingnan mo itong mabuti. Kung hindi mo ito gagawin, iisipin ko rin na hindi ka kwalipikadong gumawa ng mga tableta kasama ko. Bahagyang napangiti si Terrence, medyo mayabang ang babaeng ito, palihim na sinusubok ang kahusayan ng lalaki nang hilingin nito sa kanya na gumawa ng mga elixir. Sa kasamaang palad, hindi niya alam na hindi pala plano ni Terrence na gumawa ng mga elixir kasama siya. Pagkatapos ng ilang mabilis na sulyap, naisolo ni Terrence ang recipe. Bukod sa yin core fruit at yang extreme grass, ang iba pang mga supplementary herbs ay talagang karaniwan, marami sa mga ito si Terrence sa kanyang sariling imbakan. Ibinalik niya ang recipe kay Ram at ngumiti, pasensya na, pero hindi ko na pag-aaralan ng yin at yang pil kasama ka. Napakahigpit ng pagkakakuyom ng mga daliri ni Ivan na hindi niya man lang naramdaman ang mga kuko niya na bumabaon sa palad ni Shenjin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Shenjin, na parang hindi niya iyon palad. Tumingin si Ramlee kay Terrence, nalilito, bakit? Sa tingin mo ba hindi mo kayang pinuhin ang yin and yang pil? Pero bukod sa mga espesyal na kondisyon, ang yin yang pil ay isa lamang golden class level 7 pil.
Hindi naman dapat ito mahirap para sa iyo, di ba? Master Ram, dahil ayaw tumulong ni Terence kay Vice President Sinclair, dapat ay sumama ka sa apo ko at gumawa ng yin at yang pill. Sabi ni Dimitri. Sa totoo lang, kung isasantabi ang puot ni Terence sa pill hall, ang chemistry nila ni Master Ram ay isa ring problema. Bukod pa rito, maituturing na miyembro ng pill hall si Bradley, kaya ang ganitong uri ng pagpipino ng pill ay dapat gawin kasama ang sarili niyang mga tao. Tumahimik ka. Hindi ikaw, isang alchemist mula sa isang sikat na sekta ng medisina, ang makialam sa mga gawain ng pill hall. Huwag mong isipin na dahil lang pinsan ka ni Vice Hall Master Zing, pwede mo nang ipag-utos ang pill hall. Wala talagang magandang impresyon si Ram sa pamilyang Zing. Kahit si Dimitri ay napakawalang awa kaya't pinagsabihan niya sila. Hindi pinansin ang pangit na mukha ni Dimitri, kumunot ang noo ni Ram at tinanong si Terence, Terence, hindi mo naman iniisip na malalagay ka sa alanganin kung makikipagtulungan ka sa akin, di ba? Hindi makapaniwala si Ram Lee na iniisip ni Terence na hindi niya kayang gawin ang yin at yang pill, pero baka siya ang nasa kawalan. Pero kung gagawa siya ng yin and yang pill, anong kawalan ang mararanasan niya? Wala ngang pakialam si Ram na malalagay siya sa alanganin, pero si Terence. Sa totoo lang, hindi maintindihan ni Ram ang iniisip niya. Sabik na hinayla ni Yvonne si Shenjin at bumulong sa kanyang tainga, Kuya Wei, tulungan mo akong magmakaawa sa iyong amo. Hanggat matutulungan niya akong magpino ng mga table tasks, papayag ako sa anumang kahilingan niya. At saka, kung magising ang aking ama, ako. Handa akong pakasalan ka. Sa pagbabalik tanaw sa kung paano ipinahayag ni Terence ang kanyang intensyon na iset up siya kay Shenjin, naramdaman ni Yvonne na may naintindihan siya. Marahil ay gusto ni Terence na gamitin ang bagay na ito para kusang loob siyang pakasalan ang tagasunod nito. Sa totoo lang, pagkatapos ng ilang panahon na kasama si Shenjin, nagbago ang tingin ni Yvonne sa kanya. Matapos niyang sabihin na handa siyang pakasalan si Shenjin, wala siyang naramdamang anumang negatibong emosyon. Sa halip, naisip niya na magandang ideya iyon. Sa simula, inakala ni Yvonne na matutuwa ng husto si Shenjin matapos itong marinig. Tutal, ang pagmamahal niya para sa kanya ay halata sa sinumang hindi bulag. Gayunpaman, laking gulat niya nang tila hindi masaya si Shenjin. Sa halip, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nang tahimik na hinayla ni Shenjin ang kamay niya palayo kay Yvonne, napagtanto niya na hawak niya pala ang kamay nito sa buong oras. Nang maghiwalay ang kanilang mga kamay, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkawala. Miss Sinclair, ang boss ko ay hindi mahilig sa pagbabanta. Kung kaya niyang iligtas si Chairman Sinclair, tiyak na hindi siya tatabi lang at walang gagawin. At sana alam mo na gusto kita bilang isang tao, hindi isang kalakal na maaaring gamitin sa kalakalan. Bulong ni Shenjin sa tainga ni Yvonne. Ito ang unang pagkakataon na malinaw niyang sinabi na gusto niya ito, ngunit marahil pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi na sila muling magkakasama. 5,842. Pero hindi ito pinagsisihan ni Shenjin, ang Yvonne na gusto niya ay hindi galing sa isang trade, at inakala niyang pinagbabantaan siya ni Terence, na hindi mapapatawad. Namutla ang mukha ni Yvonne. Pakiramdam niya ay isa talaga siyang hanggal. Malinaw na ipinakita ni Shenjin ang kanyang responsibilidad at mga prinsipyo. Paano pa niya nasasabi ang mga ganoong bagay? Gusto niya talagang sabihin kay Shenjin na masyado siyang balisa at nagsalita ng hindi nag-iisip, ngunit sa huli, ibinuka na lang niya ang kanyang bibig at hindi makapagsalita dahil yumuko na si Shenjin kay Terence at humiling ng isang bagay. Boss, nasa emergency si Vice President Sinclair. Gumawa ka naman ng yin and yang pill para mailigtas si Vice President Sinclair. Magalang na pakiusap ni Shenjin. Hindi na niya tinanong kung kaya ni Terence na gawin ang yin yang pill dahil hindi na kailangang magtanong pa. Kahit ang gago na si Bradley ay nagsabing kaya niya, kaya paano hindi gagawin ng boss? Malaki ang ipinagbago ng opinyon ni Ram kay Terence. Bagamat mahina ang pag-uusap ni Yvonne at Shenjin, may naririnig pa rin siya. Dahil sa kanyang katalinuhan, natural niyang naiisip ang mga bagay na hindi niya malinaw na narinig. Kaya ngayon, sigurado na si Ram na ginagamit ni Terence ang tableta ni Yin Yang para pilitin si Yvonne na pakasalan si Shenjin. Walang karapatang magpino ng tableta ang ganitong uri ng basura kasama siya.
Bahagyang ngumiti si Terence at humarap kay Shenjin, syempre, aayusin ko ang yin and yang pill, pero hindi ko maibibigay sa iyo ang pabor na ito. Kung hindi, iisipin talaga ng mga tao na nagkukusa tayo para pahirapan siya. Huminga ng malalim si Yvonne at pinakalma ang sarili bago yumuko kay Terence, Master Linford, kasalanan ko ito. Hinuhusgahan niya ang isang maginoo gamit ang sarili niyang masamang pananaw. Napaka-responsableng tao ni Kuya Wei, anong naging mas mababa sa kanya ang kinikilala niyang amo. Gayunpaman, ang pangako ni Yvonne na pakasalan si Kuya Wei ay hindi isang kasunduan, kundi isang taos-pusong pangako. Kahit ano pa man ang kahihinatnan nito, kailangan kong linawin ito. Ngumiti si Terence at tinapik ang balikat nito. Mabuting bata si Miss Sinclair. Pahalagahan mo siya sa hinaharap at huwag mo siyang biguan. Boss. Bahagyang namula ang mukha ni Shenjin, ngunit alam niyang hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ito, kaya't yumuko na lamang siya at manahimik. Bigyan mo ako ng yin core fruit at yang extreme grass, gagawin ko ang yin yang pill, sabi ni Terence habang ikinakaway ang kanyang kamay. Nagbago na ang isip ko, malamig na sabi ni Ram. Hindi ka rin mabuting tao. Ayoko nang makipagtulungan sa iyo. Nagkibit balikat si Terence at walang pakialam na sinabi, pasensya na. Nasabi ko na ayokong magtimpla ng mga table task kasama ka. Isa lang itong yin at yang na table task. Kaya ko itong ihanda ng mag-isa. Kumunat ang noo ni Ram at sinabing, imposible yan. Kahit pa mayroon kang dalawang espiritual na ugat na apoy at tubig at kaya mong paikliin ang apoy ng dalawang katangian ng apoy at tubig, imposibleng pinuhin ang tableta ng yin at yang. Iisa lang ang yin core fruit at tig-iisang yang extreme grass. Kung mag-aalangan ka ng ganito, patay na patay si Wani. Sa wakas ay nakahanap na ng pagkakataon si Bradley na apakan si Terence, at hindi na siya makapaghintay pa. Terence, huwag mong paglaruan ang buhay ng tao kapag nagyayabang ka. Ang kakayahan ni Master Ram sa alchemy ay higit pa sa iyo, kaya paano niya hindi malalaman ang hirap ng pagpino ng yin and yang pill. Isa pa, wala kang ang recipe para sa yin and yang pill, at pagkatapos mong silipin ang recipe ni Master Ram, sinabi mong kaya mo itong pinoy ng mag-isa. Akala mo ba talaga biro lang ito? Sinulyapan siya ni Terence ng may paghamak, ang mukha ay puno ng pangungutya, hindi kayang pag-usapan ng mga insekto sa tag-init ang yelo. Kung hindi mo ito magawa ng mag-isa, ibig sabihin ba noon ay walang ibang makakagawa nito sa mundo? Pinupuri na kita dahil isa kang polaka sa balon. Mas mabuting bumalik ka at magbasa ng ilang libro para mapahusay ang iyong kaalaman. Kung hindi, mapapahiya mo lang ang pamilya Zing kung lalabas ka at magsasalita ng kalokohan. Ngumisi si Dimitri. Hindi kailangan ng mga anak ng pamilya Zingko ang isang taong puro kalokohan ang bibig na tulad mo para pag-usapan sila. Sa halip na hayaan kang sayangin ang espiritual na medisina, mas mabuting hayaan ang apo ko at si Master Ram na sama-samang pinuhin ang yin at yang pill. Hindi nagsalita si Ram sa pagkakataong ito at malamig na tiningnan lang si Terence. Gusto niyang makita kung paano ito tatapusin ni Terence. Tungkol naman sa buhay at kamatayan ni Wani, kung may iligtas niya ito, syempre gagawin ito ni Ram. Pero sa sitwasyong ito, maaaring hindi niya ito may iligtas. Hindi pinansin ni Terence ang mga kalokohan ng pamilyang Zing at humarap kay Yvonne. Miss Sinclair, maniniwala ka ba kung sasabihin kong kaya kong pinuhin ang yin at yang pill? Kung naniniwala ka, ibigay mo sa akin ang bagay na iyon. Kung hindi ka naniniwala, magkunwari ka na lang na wala akong sinabi. Iniligtas niya si Wani dahil maganda ang kanilang relasyon, at kakasundo lang nila sa isang maliit na kolaborasyon. Ginawa rin niya ito para kay Shenjin, ngunit kung hindi siya paniniwalaan ni Yvonne, aalis na lang siya. Hindi na niya kailangang magmakaawa rito na gumawa ng mga gamot para sa kanya. Hindi nagatubili si Yvonne sa pagkakataong ito. Marami na siyang narinig tungkol kay Terence mula sa kanyang ama, at labis niya itong hinangaan. Bukod pa rito, ito ang amo ni Shenjin, at dahil sa kanyang tiwala kay Shenjin, pipiliin din niyang maniwala kay Terence. Medyo nagulat si Terence nang makitang inaabot sa kanya ni Yvonne ang dalawang pangunahing sangkap ng walang pag-aalinlangan. Naisip niya na kahit papaano ay pag-iisipan din ito ng babae. Ang mukha ni Dimitri ay napakapangit. Malamig siyang sumagot at sinabing, ang prutas na yin core ay akin, para ito sa pagliligtas ng mga tao, hindi para sayangin mo.
Kung talagang gagawa ka ng yin yang pill ng mag-isa, pasensya na, pero hindi ko ito ibebenta. Tumawa ng malakas si Terence at tumingin kay Dimitri nang may pangungutya. Dimitri, wala kanjiya. Paano niya nagawang baligtarin ang isang kasunduan na naayos na ang pera at mga gamit? Hindi nakakapagtaka na mukha kang aso. Lumalabas na mahilig kang kumain ng mga bagay na itinatay mo. Tumawa ang mga tao sa paligid nila, halatang minamaliit ang mga kilos ni Dimitri. Sa Sky Class Island, pwede kang magnakaw o magnakaw, pero hindi mo na mababawi ang iyong sinabi pagkatapos makumplito ang kasunduan. Maaakit iyon ang paghamak ng lahat. Dahil dito, nag-alangan si Jonas nang tanggalin niya ang yang extreme grass. Pinagsisihan din ito ni Dimitri. Masyado siyang balisa, kaya hindi siya nag-isip ng mabuti bago magsalita. Nabigla siya kay Terence. Gayunpaman, kapag nasabi na ang mga salita, mahirap na itong bawiin. Kung babawiin niya ang kanyang mga sinabi, lalo lamang siyang pagtatawanan. Napakasensitibo ni Ivan sa pagkakataong ito. Agad niyang kinuha ang isang dilaw na spiritual jade card at iniabot ito kay Dimitri. Master Zing, alam kong ibinente mo ang yin core fruit sa mababang presyo, pero ang kasunduan ay kasunduan. Dahil tapos na ito, wala nang masasabi pa. Bilang pasasalamat kay Master Zing para sa iyong tulong sa aming Chamber of Commerce, ang mga spiritual jade na ito ay isang maliit na tanda ng pasasalamat. Tanggapin mo na lang po ang mga ito. Kapag nagising ang aking ama, tiyak na bibisitahin ka niya. 5,843. Tutal, galing siya sa Wantong Chamber of Commerce. Nang kumalma na siya, napakahusay na niyang harapin ang mga bagay-bagay. Hindi lang niya ipinaalala sa kanila na natapos na ang kasunduan para sa yin core fruit, kundi ipinakita rin niya na ang bagong spiritual jade card ay tanda lamang ng pasasalamat at walang kaugnayan sa nakaraang kasunduan. Ayaw na niyang madamay pa sila. Walang pakialam si Terence kung tatanggapin ni Dimitri ang spiritual jade card o hindi. Ngumisi lang siya rito at tumalikod para umalis. Kailangang gawin ang pagpino ng yin at yang pill sa lalong madaling panahon. Bagamat maayos naman si Wanye sa ngayon, magkakaroon ng mga problema sa paglipas ng panahon. Malamig na pinanood ni Ram ang pag-alis ni Terence at wala nang ibang sinabi. Dahil pinili ni Ivan na maniwala kay Terence, hindi na niya ipaglalaban ang trabahong ito ng alchemy. Master Ram, mga gago ang mga taong iyon mula sa pamilyang Sinclair, malungkot na sabi ni Bradley, naniniwala talaga sila na si Terence, ang sinungaling na iyon, ay kayang gumawa ng tableta ng yin-yang ng mag-isa. Sayang naman ang yin core fruit at ang damong yang. Ayaw man lang siyang pansinin ni Ram. Kakasabi pa lang niya sa pamilyang Zing nila, pero walang hiya pa rin silang nilapitan ng lalaking ito. Walang sino man ang maaaring maging ganito kawalang hiya. Sa katunayan, wala nang ibang pagpipilian si Bradley. Ang pagpapabagsak kay Ram ay isang bagay na kailangan niyang gawin. Mahalaga ito sa kontrol ng pamilyang Zing sa Pill Hall. Hindi pa kasama rito ang pagsaway lang ni Ram sa kanila, kahit na sinampal siya ni Ram, kailangan niyang igalaw ang kabilang tagiliran niya para lang sampilan siya nito. Pinanood ni Ivan ang pag-alis ni Terence, ngunit medyo kinakabahan pa rin siya. Maaaring ibinigay niya ang mga bagay kay Terence ng ganoon kadali, ngunit tungkol ito sa buhay ni Wanye. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya kinakabahan. Hindi niya namamalayang hinawakan niya muli ang kamay ni Shenjin na para bang makakapagbigay ito sa kanya ng seguridad. Naramdaman ni Shenjin ang kanyang pagkabalisa at marahang inalo siya, huwag kang mag-alala, hindi gumagawa ng anumang bagay ang boss mo na hindi niya kayang paniwalaan. Basta't nangangako siya, tiyak na gagawin niya ito. Noon lang napagtanto ni Ivan na nakahawak na naman ang kamay niya kay Shenjin. Nang marinig ang malumanay niyang mga salita, agad na kumalma ang kanyang puso. Pagkatapos ng mahinang "N", ay wala na siyang sinabi pa. Pagkabalik sa kanyang silid, binuksan ni Terence ang mga restriction at kinuha ang kaldero ng Shenlong at ipinasok ang recipe dito. Gaya ng inaasahan niya, ang automatikong sistema ng alchemy ay hindi nangangailangan ng sinumang lalaki at babaeng kapareha. Hanggat ang tunay na chi o espiritual na sentido ay naipasok at na-convert sa isang angkop na apoy ng alchemy, ang proseso ng alchemy ay madaling makukumpleto. Matapos ang pagsusuri ng sistema, nabuo ang pinakaangkop na script para sa yin and yang pill.
Sinundan ni Terence ang mga tagubilin ng paunti-unti, at pagkatapos ng 4 na oras, sa wakas ay nagawa na niya ang yin and yang pill. Kung pag-uusapan ng oras ng pagpipino, ang yin at yang pill ay mas mahaba nga kaysa sa spirit tempering pill at maging sa mountain gaze pill. Makikita na mas mataas ang kahirapan ng pill na ito, ngunit hindi mahalaga. Sapat na ito basta't magtagumpay siya. Binuksan ni Terence ang kaldero ng Shenlong at kumuha ng 2 tableta ng yin at yang, ito ay isang kaaya-ayang sorpresa. Hinulaan lamang ng automatikong sistema ng pagpino na magkakaroon ng isa. Tutal, iisa lang ang hanay ng mga materyales, at ang paglalagay ng lahat ng mga ito ay magbibigay lamang sa kanya ng kaunting dagdag. Hindi niya inakala na makakagawa siya ng isang tableta ng yin at yang gamit iyon. Bukod dito, ang 2 yin at yang pills na ito ay nasa supreme grade at unique grade, kaya kung ibebenta ang mga ito sa subasta, ang panimulang presyo ay mahigit 100,000 spirit jade bawat isa. Pagkatapos mag-impake ng kanyang mga gamit, binuksan ni Terence ang pinto at pumunta sa deck. Karamihan sa mga taong gustong manood ng palabas ay nakaalis na. Tutal, hindi sulit na manatili rito para maghintay ng resulta ang pagkamatay ni Wani. Tanging ang mga kamag-anak niya lamang ang narito pa. Halimbawa, gustong makita ng pamilya Zing na magmukhang katawa-tawa si Terence, at gustong turuan siya ni Yi ng leksyon. Kaya nang lumitaw si Terence sa kubyerta, tumawa ng pangungutya si Bradley bago pa man makapagsalita si Terence, tingnan mo, nandito na si Master Linford. Mahigit 4 na oras pa nga siyang gumamit para sirain ang tableta. Iniisip ko kung paano niya gigisingan si Vice President Sinclair. Ang husay ni Master Linford sa alchemy ay talagang kahanga-hanga. Ngumisi rin si Dimitri, walang kwentang bata. Sa tingin mo ba ay kaya mong pagandahin ang lahat ng medicinal pills dahil lang sa nakakapagpino ka ng ilang mahirap na medicinal pills? Miss Sinclair, dapat kang magmadali at maghanda para sa libing ng iyong ama. Napakahirap gawin ang yin at yang pill. Maaaring hindi ito magtagumpay sa loob ng 24 na oras. Hindi alam ng batang ito ang kalawakan ng langit at lupa. Hindi ko na kailangang magtanong para malaman na malamang ay nabigo siya. Namutla ang mukha ni Ivan at bahagyang nanginag ang katawan. Naikuyom ni Shenjin ang kanyang kamao at marahang sinabi, hindi tayo bibiguin ni boss. Bago pa magsalita si boss, wala na tayong pakialam sa anumang chismis. Matapos marinig ang mga salita ni Shenjin, huminga ng malalim si Ivan at tumingin sa kanya habang tumatango. Sa puntong ito, ang tanging naiisip niya ay ang makapagdulot ng himala si Terence. Kumunat din ang noo ni Ram, malungkot na nakatingin kay Terence, hinihintay itong magsalita. Wala man lang pakialam si Terence sa pang-aasar ng dalawa. Lumapit siya kay Ivan at inabot ang isang bote ng jade. Tapos na ang yin and yang pill. Bilasan mo at ibigay mo sa tatay mo. Imposible. Sigaw ni Bradley. Talaga bang ininom ni Terence ang tabletang yin yang? Isang tabletang yin and yang lang ang ginawa sa loob ng 4 na oras. Kung hindi niya alam na hindi niya kayang pakialaman si Terence, malamang ay nagmadali na siyang lumapit para kunin ang bote ng jade. Gayunpaman, walang ganoong alalahanin si Ram. Diretso siyang lumapit kay Ivan at sinabing, tingnan ko ang bote ng jade, gusto kong malaman kung talagang ginawa ni Terence ang tableta ng yin yang. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong magpasalamat si Ivan kay Terence nang matanggap niya ang bote ng jade. Nag-aalangan siyang tumingin kay Terence, hindi sigurado kung papayag ito. Siyempre, talagang pinag-iisipan ito ni Ivan. Gusto lang niya na agad na inumin ni Wani ang tabletang yin yang. Sino ba ang matutuwa na hayaan ang iba na magsaliksik ng isang bagay na nakapagliligtas ng buhay? Paano kung may aksidenteng mangyari? Sa oras na iyon, wala pa siyang pangalawang set ng mga materyales sa alchemy para pinuhin ang tabletang yin at yang. Walang pakialam na sumulyap si Terence kay Ram at tumango kay Ivan. Ipinakikita lang niya ito sa kanya, hindi naman ito malaking bagay. Kahit may ginawa si Ram sa tableta, may isa pa siyang gamot, kaya hindi niya kailangang mag-alala na wala ng yin yang pill si Wani. Nang makitang tumango si Terence, maingat na iniabot ni Ivan ang bote ng jade kay Ram. Binuksan ni Ram ang bote ng jade ng may seryosong ekspresyon. May itim at puting elixir na may disenyong tai chi sa loob. Mayroon ding 3 malabong aura na nakapalibot dito. Isa itong tiyak na yin at yang elixir.
Kahit ang isang alchemy grandmaster na tulad ni Ram ay hindi napigil ang mapasinghap nang makita ang yin and yang pill. Bulalas niya sa mahinang boses, isa talaga itong yin yang pill, at isa itong espesyal na grade 1. Paano nangyari iyon? 5,844. Biglang nagmukhang pato si Bradley na nahawakan ang leeg. Iniunat niya ang kanyang leeg at tumingin ng may pulang mukha. Maya-maya, sumigaw siya, Master Ram, huwag kang magpaloko sa manlolokong ito. Paano nagawa ang tabletang yin at yang sa ganoong kaikling panahon? At iisang tao lang ang gumawa nito. Malamang matagal na niyang inihanda ang tabletang ito, at ngayon ay ginagamit niya ito para magpasikat. Pinigilan ni Ram ang pagkabigla sa kanyang puso at tumingin kay Bradley ng may malamig na ekspresyon, nagdududa ka ba sa aking paghatol? Kung ito ay isang bagong pinong tableta o hindi, paano ko hindi malalaman? Hindi makapagsalita si Bradley. Isa rin siyang alchemist, at alam niyang may malaking pagkakaiba ang bagong lutong tableta at ang matagal nang nakaimbak na tableta. Gayunpaman, napakahirap para sa kanya na paniwalaan na si Terence lang ang gumawa ng yin yang pill ng mag-isa. Sumanghel si Ram at hindi pinansin si Bradley. Ibinalik niya ang bote ng jade kay Yvonne at sinabing, ito nga ang yin at yang na tableta. May iligtas ang iyong ama. Bilusin mo at aipakin mo ito sa kanya. Salamat, Master Linford. Salamat, Master Ram. Mabilis na nagpasalamat si Yvonne at kinuha ang bote ng jade, at ipinakain ang tableta ng yin yang sa bibig ni Wani. Natunaw ang tabletang yin at yang pagkakapasok nito sa bibig ni Wani at mabilis na pinagtugma ang tunay na chi ng tubig at apoy sa kanyang katawan. Sa loob lamang ng 100 paghinga, tumigil sa pagkibot ang kanyang katawan, at ang sitwasyon kung saan kalahati ng kanyang katawan ay pula at kalahati ng kanyang katawan ay mapatla ay unti-unting nawala. Ang mainit at malamig na chi ay unti-unting naghalo at unti-unting bumalik sa normal niyang temperatura. Tuwang-tuwa si Yvonne. Tinakpan niya ang kanyang bibig at hindi naglakas loob na gumawa ng kahit anong ingay, sa takot na maapektuhan nito ang paggaling ni Wani. Maya-maya, nagising si Wani. Bukod sa medyo nawala ng sigla, maayos naman ang kanyang pakiramdam. Ama, sa wakas ay gising ka na. Talagang tinakot mo ng husto ang anak mo. Nang makita ni Yvonne na umupo si Wani, agad niyang iniyakap ang sarili sa mga bisig nito, at ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan ay sumabog. Tahimik na umalis ang pamilyang Zing, nahihiya silang manatili. Tanging ang mga tao mula sa Wantong Chamber of Commerce, sina Terence, Jerry, Jonas, at ang iba pa ang natira sa kubyerta. Hindi nagulat sina Jerry at Jonas na nagawa ni Terence ang yin at yang pill. Nang makitang nagising na si Wani, hindi na sila nagtagal pa at tahimik na binati si Terence bago umalis. Ama, lahat ng ito ay salamat kay Terence, Master Linford, kaya namin kayo nailigtas. Nariyan din si Pangulong Collins ng 5 elementong Chamber of Commerce. Kung wala ang kanyang yang extreme grass, hindi natin magagawa ang yin yang pill. Naalala ni Yvonne na dapat niyang pasalamatan ang mga tagapagtaguyod na ito ngayon, kaya mabilis siyang tumayo at gustong sabihin kay Wani ang nangyari. Ikinumpas ni Wani ang kanyang kamay. Yvonne, hindi mo na kailangang magsalita. Kahit sinapian ako ng demonyo, may malay pa rin ako. Alam ko ang lahat ng nangyari rito. Tumayo siya at naglakad papunta kay Terence, ikinuyom ang kanyang mga kamao at yumuko, Master Linford, salamat kay Master Linford kaya ko nailigtas ang buhay ko. Mula ngayon, kung kailangan mo ng tulong, ako, si Wani, ay tiyak na gagawin ang aking makakaya. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, Chairman Sinclair, napakabait mo naman. Magkaibigan naman tayo, kung tutuusin. Paano ako makakaupo lang at walang gagawin kung ang isang kaibigan ay nasa problema? Huwag mo nang banggitin pa ito, kung hindi ay hindi mo na ako tinatrato bilang isang kaibigan. Sige, dahil sinabi na ni Master Linford, hindi na ako magsasalita pa. Tumawa si Wani at tinapik ang kanyang dibdib, hindi ko masabi kung gaano kalaki ang pasasalamat ko sa iyong kabaitan. Itatago ko ang lahat sa aking puso. Matapos makausap si Terence, muling nagpasalamat si Wani kay Ram. Bagamat hindi niya direktang pinino ang elixir, sinubukan niyang pinino ang elixir para dito kapalit ng kanyang reputasyon. Ipinakita rin niya kay Terence ang recipe ng yin at yang elixir, kaya nararapat lamang na pasalamatan niya ito.
Gayunpaman, hindi talaga pinansin ni Ramlee ang pasasalamat ni Wani. Mas inaalala niya ang alchemy ni Terence, kaya't nagsalita na lang siya ng ilang salita at inisip kung paano tatanungin si Terence. Si Yvonne, na nasa tabi, ay pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha at ngumiti ng matamis kay Shenjin. Kuya Wei, tama ka. Tunay ngang tinutupad ng iyong amo ang kanyang mga salita. Hindi siya kailanman magsisinungaling. Buong pagmamalaking sabi ni Shenjin sa mahinang boses, syempre, maayos na ang mga mata ko ngayon. Hindi ako maaaring magkamali sa mga tao. Bahagyang namula si Yvonne sa mga sinabi niya, at medyo natuwa ang puso niya. Bamulong siya, hindi kasing sarap ng sa iyo ang lasa ko, pero hindi rin ako magsisinungaling. Totoo ang sinabi ko kanina lang. Ano? Nagulat si Shenjin. Iniabot ni Yvonne ang kanyang daliri dahil sa kahihiyan at marahang kinurot ang braso ni Shenjin. Gusto mo bang ulitin ko? Huwag mo nang isipin pa. Kung hindi mo na matindaan, kalimutan mo na lang. Biglang natauhan si Shenjin, at natural na labis na natuwa ang kanyang puso. Gayunpaman, sa harap ng kanyang ama, hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang labis na matalik na aksyon. Sandali niyang kinamot ang kanyang mga tainga at pisngi, hindi alam ang gagawin. Kinausap ni Wani si Terence, Master Linford, nagsikap ka ngayon. Kapag libre ka, bibisitahin kita. Tungkol sa aking paglihis sa Chi, mayroon pa akong ilang bagay na gusto kong itanong kay Master Linford. Maaaring pumunta si Chairman Sinclair anumang oras. Kailangan mong magpahinga ng maayos ngayon, kaya aalis muna ako. Isa pa, kung itinuturing akong kaibigan ni Chairman Sinclair, huwag mo na akong tawaging Master Linford, tawagin mo na lang akong Terence. Nakangiting sabi ni Terence. Mukhang mabait na tao si Wani, at ang Wantong Chamber of Commerce ay medyo maimpluwensya sa Central Island. Masarap din na magkaroon ng isa pang kaibigan. Tumawa si Wani. Mabuti iyan. Susunod ako kay Pangulong Jonas at sa iba pa at tatawagin kitang kapatid na Linford. Kapatid na Linford, hindi mo na ako kailangang tawaging Pangulong Sinclair. Masyadong formal iyan. Kapatid na Sinclair. Ngumiti si Terence at tumango. Habang nag-uusap silang dalawa, medyo naiinip na si Ram. Walang pakialam niyang sinabi, kailangan ng gumaling ni Chairman Sinclair. Mas makabubuti para sa iyo na bumalik at magpahinga. Veterano si Wani sa mundo ng negosyo. Alam niyang naiinis si Terence sa kanya dahil sa panghihimasok niya. Tutal, natulungan na rin naman niya si Terence dati, kaya hindi niya ito pwedeng hindi pagbigyan. Binati niya si Terence nang may ngiti at nagpaalam kay Ram. Nang makitang aalis na ang kanyang ama, mabilis na bumulong si Yvonne kay Shenjin, pumunta tayo sa dining room para mag-almusal bukas ng umaga. Hindi na hinintay ang sagot ni Shenjin, nahihiyang tumalikod na siya at naglakad palayo kasama si Wani. Tumawa si Shenjin habang pinapanood si Yvonne na umalis, natutuwa sa reaksyon ni Terence. Tinapik niya ang balikat nito, matulog na tayo ulit. Kung hindi, hindi tayo makakagising para sa almusal bukas. 5,845. Boss, gusto mo bang sabay tayong mag-almusal? Napakamot si Shenjin habang nakangiti, pero nahulaan ni Terence na malamang ayaw ng lalaki na makasama ang isang third wheel na tulad niya. Bago pa makasagot si Terence, humarap na ito sa kanya. Terence, sandali. Ano iyon? Naisip ni Terence na dapat man lang niya itong bigyan ng kahit kaunting mukha matapos makita ang recipe nito, kaya malumanay pa rin ang tono ng kanyang boses. Sa katunayan, medyo naging palakaibigan si Terence sa kanya matapos makita ang pakikitungo nito sa pamilyang Zing. Hindi pa sila magkaibigan noon, pero kahit papaano ay hindi siya kaaway. Talaga bang pinino mo ng mag-isa ang yin yang pill, at isa pa itong kakaibang uri ng yin yang pill? Kahit na nasa harap na niya ang katotohanan, hindi pa rin maiwasan ni Ram na magtanong. Nagkibit balikat si Terence at bahagyang ngumiti, ano ang kakaiba roon? Nakita mo na mismo, kailangan mo pa bang tanungin ako? Bahagyang kumunat ang noo ni Ram at bumulong sa sarili, imposible ito. Bakit ganito ang nangyari? Paano nagawang gumawa ng tableta ng yin-yang ng isang tao lang? Naisip ni Terence na sa pamamagitan ng automatikong sistema ng pagpino, walang tableta na hindi magagawa. Siyempre, hindi niya ito sasabihin sa dalaga. Walang imposible sa mundong ito.
Iniisip mo lang na imposible ito dahil hindi mo pa nahahanap ang paraan para maging posible ito. Casual na sabi ni Terence habang naghahanda na siyang umalis. Kung iyon lang ang tanging tanong niya, wala talaga siyang masyadong masasabi. Nagliwanag ang mga mata ni Ram at inulit niya sa mahinang boses, walang imposible sa mundong ito. Iniisip mo lang na imposible ito dahil hindi mo pa nahahanap ang paraan para maging posible ito. Parang normal lang ang dating, pero habang iniisip niya ito, lalo niyang nararamdaman na may katuturan ito. Nagbago ang tingin ni Ramlee kay Terence, napaka hindi maintindihan ng lalaking ito. Sige, kung wala nang iba, aalis na ako. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, tinenyasan si Shenjin na umalis. Sandali lang, Terence, pwede mo ba akong turuan kung paano gumawa ng yin at yang pill? Mabilis na iniabot ni Ramlee ang kanyang kamay. Maaari akong gumamit ng mga formula ng pill, mga espiritual na halamang gamot, at iba pa para makipagpalitan sa iyo. Tungkol naman sa mga spiritual jade, hindi ito binanggit ni Ram. Hindi niya inisip na ang isang alchemist ay magkukulang ng mga spiritual jade. Tanging ang mga mahahalagang recipe ng tableta at mga espiritual na gamot lamang ang makakapukaw ng interes ng kabilang panig. Medyo interesado si Terence sa kalagayan ni Ram, pero hindi niya masabi rito ang paraan ng paggawa niya ng elixir, kaya't sumuko na siya. Pasensya na, ang pamamaraan ko ay para lang sa akin. Walang ibang makakakopya nito. Umiling si Terence, ito ang totoo. Kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Kahit ano pa ang ilabas mo, hindi kita matuturuan. Bahagyang nadismaya si Ram at agad siyang nagtanong, Terence, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang iyong amo? Akala ni Terence, hindi sumusunod sa karaniwang landas ang kakaibang babaeng ito, pribasya ito ng iba, di ba? Kahit gusto mong magtanong, dapat ay maging mataktika ka. Paano ka naman nakakapagtanong ng diretso? Maaari mo ba akong sabihin? Tanong muli ni Ram, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Umiling si Terence at tumawa, true at. Halatang nagulat si Ram, at saka bahagyang sumimangot at sinabing, hindi maaaring tama iyon. Hindi dapat marunong magpino ng mga tableta si Truett, di ba? Paano niya nagawang makagawa ng isang alchemy grandmaster na tulad mo? Huwag mong sabihing naniniwala ka talaga. Natigilan si Terence, halatang kalokohan lang ito, pero hindi man lang nagduda ang babaeng ito, at seryosong pinag-isipan pa kung paano tinuruan ni Truett si Terence ng alchemy. Hindi talaga siya makapaniwala. Pagkatapos ng panahong ito ng pakikipag-ugnayan, masasabi ni Terence na si Ramlee ay isang batang babae na walang gaanong alam tungkol sa mundo. Siya ay dalisay at mabait, ngunit dahil hindi siya gaanong nakikipag-ugnayan sa mga tao, hindi siya gaanong sophisticado. Sa totoo lang, isa siyang mabuting tao. Kung hindi makuha ni Ramlee ang tamang sagot, malamang babalik ito at guluhin ulit siya. Ayaw na ni Terence na guluhin pa siya, kaya nagpa siyang sabihin na lang ang totoo. Halika rito, may sasabihin akong sekreto. Kumaway si Terence kay Fang Ram at hinintay itong lumapit. Lumapit siya rito at bumulong, sa totoo lang, kilala mo rin ang aking Panginoon. Siya ang pinuno ng inyong Hall of Alchemy, ang Diyos ng Alchemy, Zhang Liju. Ah! Tumayo si Ram at tumingin kay Terence nang may kaakit-akit na mukha. Binuka niya ang kanyang bibig at nagtanong pagkaraan ng ilang sandali, talaga. Hulaan mo. Bahagyang ngumiti si Terence. Pagkatapos, nang hindi na hinintay pa ang sasabihin ni Ram, direkta niyang ibinalik si Shenjin. Si Bradley, na nakasilip mula sa malayo, ay nagngingit-ngit sa galit. Muntik nang ailapit ni Terence ang bibig niya sa tainga ni Ram ngayon lang. Sinusubukan niyang pasayahin si Ram sa mga nakaraang araw, ngunit hindi pa rin niya magawang maging ganito kalapit kay Ram. Anong karapatan mayroon si Terence? Nakatayo pa rin doon si Ram na tulala. Gusto niyang hulaan kung nagsisinungaling si Terence, pero parang nagsasabi ito ng totoo. Bukod kay Zhang Liju, sino pa ba sa Sky Class Island ang may kakayahang magpalaki ng isang disipulo na tulad ni Terence? Tuwang-tuwa si Shenjin sa buong biyahe, pero hindi siya inistorbo ni Terence. Pinabalik niya ito sa kwarto nito para matulog at saka bumalik sa kwarto nito.
Gumagawa siya ng mga elixir nitong nakaraang 2 araw pero ayaw na niya ulit gawin iyon, gusto niyang magsanay. Noong nag-level up siya, medyo malayo na siya sa rurok ng Mystic Ascension Realm, pero huminto siya sa rurok ng huling yugto ng Mystic Ascension. Gusto niyang makita kung makakahanap siya ng pagkakataon para makalusot. Matapos malaman na may limitasyon ang paggamit ng mga espiritual na ugat at mga espiritual na bunga, tinalikuran ni Terence ang ideya ng paggamit ng espiritual na sentido para mag-level up. Kahit na gusto niya itong gamitin, kailangan niyang maghintay hanggang sa makapasok siya sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Pagkatapos makapasok sa espasyo ng Jade, sinimulang gamitin ni Terence ang ninakaw na kayamanan ng langit para magsanay. Nasa liblib pa rin ang molditang iyon, at walang mang-iistorbo sa kanya. Ito ang pinakamagandang oras para magsanay. Gayunpaman dinansya ni Terence na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong maabot ang tugatog ng Mystic Ascension sa maikling panahon. Kailangan niyang pagtibayin ang kanyang nakaraang pag-unlad at maghintay para sa pagkakataong makalusot. Mabilis na lumipas ang oras habang naglilinang si Terence, tanghali na pagkatapos ng ilang malalaking sirkulasyon. Hindi niya alam kung kumusta na sina Shenjin at Yvonne sa almusal, marahil ay kakain pa nga sila ng tanghalian o hapunan. Pagkaalis sa espasyo ng Jade, ang espiritu ni Terence ay dumaan sa mga paghihigpit sa pinto at natagpuan si Wanye na nakatayo roon ng mag-isa. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal naghihintay, ngunit mabilis na binuksan ni Terence ang mga paghihigpit at pinapasok siya. Lil Bro Linford, pasensya na sa abala. Nakita ni Wanye na binuksan ni Terence ang pinto at agad na ikinuyom ang kanyang mga kamao habang nakangiti, sana hindi kita maistorbo. Napakabait mo, Kuya Sinclair, sumenyas ni Terence, tuloy ka at mag-usap tayo. 5,846. Magalang na sagot ni Wanye bago sumunod kay Terence papasok sa kanyang silid. Pagkaupo niya, kumuha siya ng Berding Spirit Jade card at inilagay ito sa mesa, nakababatang kapatid na Linford, kung hindi dahil sa tulong mo sa pagkakataong ito, natatakot akong hindi ako makakaligtas ngayon. Ang mga Spirit Jade na ito ay hindi regalo ng pasasalamat, kapalit lamang ito ng alchemy ng nakababatang kapatid na Linford. Huwag mo silang tanggihan. Bagamat hindi gaanong mahalaga ang buhay ko, hindi ito mabibili ng ilang Spirit Jade. Hindi na nakipagtalo si Terence. Ang 500,000 Spirit Jade para sa pagkakataong makapagpino ng mga tableta ay hindi naman talaga mababa, ngunit wala ito kumpara sa buhay ng pangalawang pangulo ng Wantong Chamber of Commerce na si Wanye. Malinaw ang ibig sabihin ni Wanye ang pabor ni Terence na iligtas siya ay hindi isang bagay na kayang tumbasan ng mga Spirit Jade na ito. Sa hinaharap sa pakikipagtulungan sa Heavenly Pill Pavilion, ang kita mula sa ilang high-class na tableta ay maaaring mabawi ang halagang ito ng Spirit Jade. Dahil tinanggal na ito ni Wanye, lalo lamang magmumukhang malayo ang kanilang relasyon kung hindi ito tatanggapin ni Terence. Tumango lamang siya ng walang pakialam at nagpasalamat bago itinago ang Spirit Jade card. Masayang ekspresyon ang makikita sa mukha ni Wanye. Nakipag-usap pa siya kay Terence ng ilang sandali bago naging seryoso, Lil Bro Linford, ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon ay para kausapin ka tungkol sa aking paglihis sa Chi. Kapatid na Sinclair, tumango si Terence, nararamdaman mo ba na medyo biglaan ang paglihis mo sa Chi ngayon, kaya kakaiba ang pakiramdam mo? Hindi naman masama. Ganoon talaga. Gulat na tumingin si Wanye kay Terence, maaaring may napansin ka ng mali sa akin, Lil Bro Linford. Hindi. Umiling si Terence at sinabi pagkatapos ng ilang pag-iisip, pakiramdam ko lang ay wala na sa mapanganib na panahon ang cultivation ni Brother Sinclair sa Fire and Water Dual Spiritual Roots sa simula. Sa pangkalahatan, ang ganitong uri ng cultivation ang pinakamadaling magdulot ng chi deviation sa mga unang yugto, ngunit sa kasalukuyan mong yugto, ito ay lubos na matatag at ligtas. Kung hindi dahil sa bottleneck ng isang malaking antas, halos walang panganib. Tumango si Wanye ng pagtanto. Kuya Linford, ang talino mo talaga. Malayo pa ako sa paglampas sa bottleneck ng isang major level. Malabong mabaliw ako. Hindi ko naisip iyon. Kapatid na Sinclair, sinasabi mo ba na may nangyaring abnormal sa katawan mo bago ka nahulog sa chi deviation?
Kaya hula mo ay hindi kusang loob ang krisis na ito. Napagpasyahan ito ni Terence matapos makinig sa mga salita ni Wani. Sa katunayan, madaling makarating sa konklusyong ito kung babaligtarin ang resulta. Tama iyan, at pinaghihinalaan kung nalason sila. Dumilim ang ekspresyon ni Wani. Isa rin siya sa mga mahahalagang tauhan sa Nakajima. Kung mapapatunayan niya ito, tiyak na hindi siya magpapakita ng anumang awa sa kanyang paghihiganti. Sa pagkakataong ito, kakasimula ko palang mag-cultivate. Wala pang isang katlo ng isang araw ko palang naipapamahagi ang aking zinchi nang biglang lumitaw ang isang kakaibang zinchi sa aking dantian. Sumugod ito sa aking zinchi at sinira ang balanse ng mga katangian ng tubig at apoy. Kahit na sinubukan ko ang aking makakaya upang kontrolin ito, hindi ko pa rin mapigilan ang kakaibang zinchi na ito. Sa huli, halos hindi ko na napanatili ang aking kamalayan nang ako ay sinapian ng dyablo. Naging seryoso ang mukha ni Terence. Wala siyang nakitang anumang senyales ng pagkalason nang gamitin niya ang kanyang banal na pandama, ngunit hindi magkakamali si Wani. Kung mayroong ganitong lason, tiyak na nakatago ito ng maayos at hindi madaling matukoy. Sa totoo lang, nang marinig ni Terence si Wani na sinabing nalason siya, ang unang pumasok sa isip niya ay si Bradley ang may gawa nito. Gayunpaman, tila walang anumang alitan sina Wani at Bradley, kaya bakit niya aatakihin si Wani? Bagamat wala siyang makitang matibay na ebidensya o dahilan sa ngayon, may tiwala pa rin si Terence sa kanyang intuition. Kung isasantabi ang lahat, pagkatapos ng paglihis ng chi ni Wani, medyo kakaiba ang kilos nina Dimitri at Bradley. Noong panahong iyon, mayroon siyang kakaibang pakiramdam, kaya nang malason si Wani, ang pamilya Zing ang pangunahing sospek. Kapatid na Sinclair, sino ang nakaaway mo kamakailan, at sino ang nakasalamuha mo bago ka nalason? Hindi masyadong malinaw ang iniisip ni Terence, kaya napagpasyahan niyang tanungin muna si Wani para tingnan kung may makita siyang anumang palatandaan. Umiling si Wani. Kapatid na Linford, alam mo naman na negosyante tayo. Ang pagiging mabait ay nagbubunga ng kayamanan. Paano tayo magkakaroon ng mga kaaway? Kahit nakakaunti ang mga kakompetensya, lahat ay patas na nakikipagkompetensya. Hindi naman kailangang palihim silang lasunin, di ba? Tungkol naman sa mga taong nakasalamuhan niya bago siya nalason, napakarami nila. Gaya ng sinabi ko kanina, nagnenegosyo tayo at kailangan nating maging maayos ang pakikitungo sa lahat. Umiling si Terence habang nakangiti ng mapait. Walang saysay ang pagsasabi ng lahat ng ito, ngunit naalala niya na hinimok ni Bradley si Ram na gumawa ng tableta ng yin at yang. Maaari kayang gusto ng Gago na ito na habulin si Ram, kaya niya itinatag ang Wani para lumikha ng pagkakataong ito. Sa totoo lang, kapag pinag-iisipan niya, may katuturan naman ang sinabi niya. Kasabay nito, ang nakayukong sitong ay nagbalat kayo upang maiwasan ang anumang posibleng atensyon at pumasok sa silid kung saan naroon si Dojan. Kung maaari, ayaw niyang makipagkita sa pamilyang Zing sa barko. Gayunpaman, hiniling sa kanya ni Dojan na gamitin ang sekretong kodigo, kaya kinailangan niyang pumunta. Pagpasok pa lang niya sa silid, tumayo si Bradley at itinuro si Wushan, sabay sigaw, hindi ba't sinabi mong tiyak na makukuha ko si Ram sa pagkakataong ito? Ano ang resulta? Tinulungan mo pa nga ang walang hiyang si Terence. Isa ka bang especially iyan na ipinadala ni Terence o hindi? Bradley. Huwag kang maging bastos. Walang pakialam na saway ni Dimitri, ngunit walang gaanong kahigpitan doon. Halatang pagpapanggap lang iyon. Yumuko si Wushan tong sa kanilang tatlo, ngunit may bakas ng paghamak na sumilay sa kanyang mga mata. Ang isang taong tulad ni Bradley ay hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon kung wala siyang magandang pinagmulan. Pasensya na, nagkamali ako ng kalkulasyon sa pagkakataong ito. Mahinahong sabi ni Wushan, ngunit hindi niya inakalang nabigo ang kanyang plano. Maliit na bagay lamang sa planong ito ang pagtulong kay Bradley na pabagsakin si Ram. Kailangan lang makamit ni Wushan ang kanyang tunay na layunin. Walang pakialam na tiningnan ni Dojan si Bradley at sinabing, Bradley, mahusay ang iyong ginawa. Masasabi lang natin na masyadong matigas ang ulo ni Ram at ayaw makipagtulungan sa iyo. Hindi natin ito makontrol.
Pangalawang lolo, ang ibig mo bang sabihin ay wala talagang pakialam sa akin si Ram? Ganoon na ba talaga ako kasama? Galit na sabi ni Bradley. Isa siyang henyo mula sa kontinente ng silangan. Sino sa gitnang isla ang mahahambing sa kanya? Kung tungkol naman kay Terence, na gumawa ng tableta ng yin-yang ng mag-isa, siya ay itinalaga sa North Island ni Bradley. Ang walang hiyang ito ay hindi talaga taga-gitnang isla. 5,847. Saka lang medyo naging matindi si Dimitri. Mahina niyang sinabi, Bradley, paano mo nagagawang magsalita ng ganyan sa pangalawang lolo mo? Manahimik ka. Walang lakas ng loob si Bradley na pabulaanan ang kanyang lolo. Napasinghap na lamang siya at bumalik sa kanyang upuan, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim pa ring nakatitig kay Wushan. Ngumiti si Dogen at sinabi kay Wushan tong, huminga ka lang ng malalim, hindi mo kailangang mag-alala tungkol kay Bradley. Isa ka namang binata. Normal lang na magalit ka dahil hindi mo nakuha ang gusto mo. Ngayon, sabihin mo sa amin, anong mga plano at kaayusan ang mayroon ka? Yumuko si Tong at ikinuyom ang kanyang mga kamao, magalang na sinabi, napakabait mo, Vice Hall Master. Kikilos pa rin tayo ayon sa ating plano. Dahil nahulog na si Jonah sa ating patibong at natalo ang Yang Extreme Grass, mag-e-enjoy siya pagdating natin sa pinakahilagang isla. Kung ikukumpara sa reputasyon ng Five Elements Chamber of Commerce, ano ang posisyon niya bilang Vice President? Sa panahong iyon, madali lang siyang mapaalis sa entablado. Matapos mawala ang pagkakakilanlang ito, halos wala ng suporta ang suporta niya kay Terence. Tumango si Dogen. Hindi naman talaga dapat ikabahala si Jonas. Nakakalungkot na ganito ang natuloy ang napakatalinong plano mo na pumatay ng 3 ibon gamit ang isang bato. Sa puntong ito, sumulyap si Dogen kay Bradley, sinasadya man o hindi, para tingnan kung maiintindihan niya ito. Tanging sina Dimitri at Dimitri lamang ang nakakaalam ng lahat ng detalye ng planong palihim na ipinadala sa kanya ni Wushan. Si Bradley ay sangkot lamang bilang isang tagapagpatupad. Siyempre, lagi niyang iniisip na ang lahat ng ito ay para lamang matulungan siyang maalala ang umaga sa lalong madaling panahon. Matapos marinig ang mga salita ni Wushan at Dogen, bahagyang natigilan si Bradley. Tutal, hindi naman siya tanga. Matapos mag-isip ng mabuti, naintindihan niya. Pangalawang lolo, sinasabi mo ba na ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng inaakala mo? Kinamumuhian ni Wushan si Bradley sa kanyang puso, ngunit bilang isang nasasakupan ng pamilyang Zing, hindi niya ito maipakita. Ang tanging masasabi niya lamang ay, bata, hindi ganoon kasimple ang bagay na ito. Kung interesado ka, maaari kitang sabihin pa. Tumingin si Bradley sa kanyang lolo at nakita niyang walang sinabi si Dimitri. Agad siyang tumango at sinabing, magsalita ka. Una sa lahat, ang unang target ng planong ito ay si Jonas. Alam kong tinanggap ng Five Elements Chamber of Commerce ang isang reserbasyon mula sa pinakahilagang isla, na siyang Yang Extreme Grass, kaya gusto kong sirain ang kasunduang ito. Nagkataon lang na sina Wanye at Terence ay naging malapit nitong nakaraang 2 araw, at mayroon siyang parehong espiritual na ugat ng apoy at tubig. Hanggat kaya natin siyang baliw, kakailanganin natin ang yin-yang pill para iligtas siya. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng pagkakataong magamit ang Yang Extreme Grass. Mahinahong paliwanag ni Wushan. Naramdaman niya na sayang na hindi naging matagumpay ang kanyang plano, at ang susi sa pagkabigo ay si Bradley, ang pag-aaksaya na ito. Pumatay ng 3 ibon gamit ang isang bato, ang una ay ang pagpuksa kay Wanye, dahil siya ay magiging katulad ni Jonah sa hinaharap kung makakalapit siya kay Terence. Mas madali siyang mapuksa ngayon kaysa sa ibang pagkakataon. Dahil sa hirap ng paggawa ng yin at yang pill, kahit magtulungan sina Ram at Bradley, magiging mahirap itong gawin sa loob ng 24 na oras. Kung hindi dahil kay Terence, tiyak na patay na si Wanye. Dahil kung talagang nakikipagtulungan si Ram kay Bradley, hindi sana nasa alchemy ang isip ng batang ito, kundi sasamantalahin niya ang pagkakataon para ilayo si Ram. Malapit nang ideklarang bigo ang yin at yang pill. Ang pagpapahintulot kay Bradley na talunin si Ram ay natural na siyang pangalawang agila, at ang huli at pangatlo ay ang pinakamahalagang si Jonas.
Sa katunayan, ang kahirapan ang pinakamababa. Parang ngayon lang nabigo ang iba pang mga layunin, ngunit ang pinakamahalagang layunin, si Jonas, ay nagtagumpay. Nagising si Tong at hindi naramdaman na nabigo ang plano. Matapos makinig sa paliwanag ni Wushan, napagtanto ni Bradley na minamaliit niya ang mukhang ordinaryong lalaking ito. Kung pag-uusapan ang lakas, hindi kasing husay niya si Wushan, ngunit kung pag-uusapan ang Pocana, kinailangan niyang aminin ang pagkatalo. Gayunpaman, si Bradley, na nag-aakalang isa siyang henyo, ay hindi kailanman aamin dito. Pangalawang pinuno, Panginoong Zing, malalaman natin kung ano ang nangyari kay Jonas pagdating natin sa pinakahilagang isla. Tungkol naman kay Jerry, ayon sa aking investigasyon, ipinagpalit niya ito para sa isang batong titig ng bundok bago siya umalis ng isla. Walang ebidensya, pero hula ko ay ipinagpalit ito ni Jerry para kay Terence. Matapos pag-usapan si Jonas, binago niya ang usapan sa Jerry. Ibig mong sabihin, pwede ba natin itong gamitin bilang dahilan para palayasin si Jerry sa bulwagan ng alchemy? Nagliwanag ang mga mata ni Dojan. Hindi, kailangan nating siguraduhin na kinuha ni Terence ang batong pangtanaw sa bundok bago natin mahatulan si Jerry. May paraan ka ba para kumpirmahin ito? Vice Master, narinig ko na pupunta si Terence sa pinakahilagang isla para sa sangay ng pagtitipon ng mga espiritu. Sa palagay ko ay mangungulekta siya ng maraming spirit jade para makuha ang sangay. Kapag dumaan tayo sa pinakahilagang isla sa loob ng 2 araw, nabalitaan kong magkakaroon ng maliit na trade fair sa sinaunang battleship na ito. Makakahanap tayo ng makakabili ng mga batong pangbundok o mga table tasks para sa pangbundok. Malalaman natin kung mayroon si Terence. Magaling. Kahit simpleng paraan lang, praktikal naman. Napagdesisyonan na. Tumawa si Dojen habang nagdedesisyon. Pagkatapos, nagtanong siya nga pala, hindi ba't sinabi mong makikipag-ugnayan ka sa Mike at isasangkot ang tension? May ideya ka ba tungkol dito? Umiling si Wushan at sinabing, hindi pa. Si Mike ang pinakamakapangyarihang tao sa sinaunang barkong pandigma na ito. Hindi magiging madali ang pakikitungo sa kanya. Sa tingin ko ay maaaring ipagpaliban muna ang bagay na ito. Tutal, nariyan pa rin ang pamilyang Talon sa likod ni Mike. Mas ligtas para sa atin na gawin ang mga bagay-bagay ng paisa-isa. Sabi ni Dimitri, maganda rin yan. Humanap ka pa ng mga pagkakataon. Hanggat kaya mong putulin ang mga pakpak na ito sa paligid ni Terence, mas magiging madali ang pakikitungo sa kanya. Kahit na sinabi niya iyon, gusto ni Dimitri na patayin si Terence ngayon din. Kayang-kaya ng batang ito na gumawa ng yin at yang pil ng mag-isa. Kung hahayaan niya itong lumaki, gaano kaya siya magiging nakakatakot? Nakakalungkot na ang pagharap sa kanya, ang pagyuko sa plano nitong ay ang pinakamahusay at pinakaligtas na, at walang paraan si Dimitri para gawin iyon. Opo, Panginoon, magalang na sagot ni Wushan. Hindi niya binanggit na mayroon siyang ibang iniisip dahil hindi maaalala ng mga tao ng pamilya Zing kung gaano kalaki ang naiambag mo kahit na magtagumpay ka, ngunit kung mabaygo ka, ikaw ang mananagot sa lahat ng responsibilidad. Kaya, mas mabuting huwag na lang ipaalam sa kanila ang mga bagay na walang katiyakan at walang katiyakan. Hindi alam ni Terence na ang lahat ng nangyari kay Wani ay siya ang may gawa. Matapos niyang paalisin si Wani, nawalan siya ng gana na lumabas at bumalik sa pagpapalakas ng kanyang paglilinang. Pagkalipas ng 1 araw, huminto ang flote sa daungan ng North Island. May ilang kargamento na ikakarga at ididiskarga sa North Island, at ang ilan sa mga mahahalagang tao ay sasakay din sa barko. Lahat ng nasa barko ay may 1 buong araw para malayang gumalaw sa North Island. Hindi titigil at maghihintay ang flota. 5,848. Kapag sila ay muling naglayas, isang maliit na perya ng kalakalan ang gaganapin sa sinaunang barkong pandigma. Siyempre, libre ang pagsali bilang pampainit para sa subasta sa pinakahilagang isla. Hindi tulad ng regular na subasta, ang pribadong perya ng kalakalan na ito ay kung saan ang isang tao ay kukuha ng gusto niyang ipagpalit at ipapaliwanag kung ano ang gusto niyang ipagpalit.
Kung may interesado, gagawa sila ng kasunduan, at pagkatapos ay gagawin din ito ng susunod na tao. Pero wala munang pakialam si Terence tungkol doon sa ngayon. Hindi na siya makapaghintay na bumaba at makita kung kumusta na ang mga bagay-bagay sa North Island matapos ang mahabang pag-alis. Maayos pa ba ang kalagayan ng mga kapatid at kaibigan ko? Bakit biglang ibinalik ni Julius si Natalie sa North Island? Sa pagkakataong ito, dumating si Shenjin bago pa man mabuksan ni Terence ang pinto. Sinabihan na siya ni Terence noon na kailangan niyang bumaba pagdating niya sa bay daw, at dapat niya itong ipaalala kapag nakaalerto siya. Bihira na hindi ito makalimutan ng lalaki kapag abala siya sa pakikipagtalik sa mga babae. Boss, malapit na tayo sa baybayin ng North Island. May isang araw at isang gabi pa tayo. Teren at umalis agad. Hindi na ako makapaghintay na makita ang bayan mo, boss. Lumiwanag ang mukha ni Shenjin habang nakangiti kay Terence bago hinaila si Yvonne palapit, darating din si Yvonne. Mag-iimpake na lang tayo ng pagkain kasama si boss. Namula si Yvonne at inikot ang tingin kay Shenjin bago yumuko kay Terence, Lin. Boss, susunod kami ni Kuya Wei kay boss papuntang North Island para tingnan kung ano ang nangyayari. Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti. Tinatawag na ni Yvonne si Shenjin na, boss, gaya ng ginagawa niya. Tila mabilis ang pag-unlad ng dalawa. Kung si Bradley talaga ang lumason kay Wani, pakiramdam ni Terence ay magpapasalamat siya sa gago na iyon. Kung hindi, paano magiging maayos ang pag-unlad ni na Shenjin at Wani? Kapag narating natin ang North Island, syempre ako ang magiging host. Huwag kang mag-alala at sumunod ka sa akin. Tiyak na mag-iiwan ako ng malalim na impresyon sa iyo. Nakangiting sabi ni Terence bago dinala ang dalawa sa kubyerta. Si Terence ang unang umalis nang dumaong ang sinaunang barko. Bilang honorary vice captain, may karapatan siyang umalis. Boss, saan tayo unang pupunta? Tanong ni Shenjin habang tumatakbo sa likuran ni Terence kasama si Yvonne. Hindi man lang lumingon si Terence, syempre, Percival Pavilion yan. Samahan mo ako, tingnan natin kung nandoon pa rin ang dating tinitirhan ko. Noong huling nawala ako ng ilang sandali, may isang gago na sumakop sa bahay ko at nang ahas pang hawakan ang kaibigan ko. Sa tingin ko wala na nun ngayon, di ba? Sino ang matapang na mangasar sa iyo, boss? Masyadong matapang yan. Bamantong hininga si Shenjin. Malamang ay hindi maganda ang kinahinatnan ng lalaking yun. Ayos lang sana kung kinuha niya ang bahay ni Terence, dahil malamang ay hindi magiging masyadong mapagkalkula si Terence sa personalidad niya, pero ang paghawak sa kaibigan niya ay parang pagpapakamatay. Matapos ang mahabang panahon na kasama si Terence, alam na ni Shenjin kung gaano kaproteksyon si Terence, hindi niya hahayaang apihin ng kahit sino ang sinumang sumusunod sa kanya. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naging tapat si Shenjin kay Terence. Bahagyang ngumiti si Terence at hindi masyadong nagsalita. Ang baguhang hari o kung ano pa man ay tila isang malayong alaala na, malamang makakalimutan niya iyon kung hindi niya ito babanggitan. Natural lang, hindi mag-aaksaya ng oras si Terence sa pag-iisip tungkol sa ganitong klaseng kalokohan. Napunta na sa isip niya si Natalie. Gusto niya munang pumunta sa Percival Pavilion, at pagkatapos ay pumunta sa Skyward Pavilion para hanapin ito. Kahit ilang araw pa lang silang nagkahiwalay, tuwang-tuwa pa rin si Terence na makita si Natalie. Dahil doon, pinalawak niya muna ang kanyang spirit sense. Sa kasalukuyang lakas ni Terence, hindi pa niya kayang sakupin ang buong North Island, pero kaya niya itong palawigan mula sa daungan hanggang sa Percival Pavilion. Laking gulat ni Terence nang makitang maraming tao ang nagtipon sa pasukan ng pavilion. Nakilala niya ang ilan sa kanila, sina Randolph, Hernan, at Bayron, ang mga taong matalik niyang nakakasalamuha. Naroon din sina Linden at Tony, ang dalawa niyang matagal ng karibal, at isang lalaking nasa katanghaliang gulang na hindi niya kilala. Tindero Shu, huwag kang mag-alala. Tiyak na bibigyan kita ng paliwanag para sa bagay na ito. Hindi pa dumarating si Terence, ngunit naipabatid na ng kanyang espiritu ang lahat ng nangyari sa kanya. Ito ang sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na hindi niya kilala kay Linden Shu. Sumanghel si Linden.
Puno ng kayabangan ang mukha niya habang malamig na nakatingin kina Randolph at sa dalawa pa, walang balak na magsalita. Lumingon ang lalaking nasa katanghaliang gulang at pinunasan ang ngiti sa kanyang mukha. Malamig niyang sinabi kay Randolph, "Randolph, may ninakaw ka sa Central Chamber of Commerce, at ngayon ay hinahanap ka nila. Ano pa ang masasabi mo?" Ang mukha ng Green Cloud Pavilion ay tuluyan mo nang itinapon. Bilusin mo at aminin ang iyong pagkakasala at humingi ng tawad ng maayos. Marahil ay mayroon ka pa ring lugar sa Green Cloud Pavilion. Kung hindi, mas mabuting bumalik ka na sa iyong pinanggalingan. Nakatatanda kong kapatid, paano ka makakapanig sa isang tagalabas na tulad nito? Galit na sabi ni Bayron. Hindi man lang sila nag-imbestiga at iginiit lang nila na si Randolph ang magnanakaw. Huwag mong sabihin sa akin na ang mga disipulo ng ating Green Cloud Pavilion ay walang gulugod. Bahagyang kumunat ang kilay ng nasa katanghaliang gulang na nakatatandang kapatid. Hindi niya alam kung sinasabi ba ni Bayron na walang gulugod si Randolph o walang gulugod. Kahit alin pa iyon, ikinalungkot niya. Naguluhan si Terence. Bakit hindi si Muffin ang unang nakatatandang kapatid? Saan kaya nanggaling ang lalaking ito? Nako, maganda ang impresyon ni Terence kay Muffin. Ang nakatatandang kapatid na ito na namamahala sa pagbibigay ng mga misyon ang nag-alaga kay Terence, at ngayong tinanggal na sa pwesto ang lalaki, hindi niya maiwasang malungkot. Ang problema ay hindi na si Muffin ang panganay na nakatatandang kapatid na namamahala sa inner sect, kaya bakit hindi na-promote si Bayron? Ano ang inaasahan ng lalaking ito? Sumulyap si Linden kay Bayron ng may paghamak. Ang mga selfie camera ng ating Central na Chamber of Commerce ay pawang may natatanging serial number. Ang serial number ng iyong camera ay ang nawawalang gamit ng ating Central na Chamber of Commerce. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong tingnan. Itinuro niya ang mga serial number sa selfie camera. Kumuha si Tony ng isang nakalimbag na libro, binuksan ito, at binasa ang mga serial number na pinag-cross. Pinagkumpara niya ang mga ito at natuklas ang magkapareho pala ang mga ito. Bukod dito, ang seryeng ito ng mga serial number ay karugtong ng mga serial number sa libro. Tila galing nga ito sa Central Chamber of Commerce. Hindi rin makapagsalita si Randolph matapos itong makita. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sarili. Malamig na sinabi ng panganay na nakatatandang kapatid na nasa katanghaliang gulang, "Randolph, ano pa ang sasabihin mo? Kung wala nang ibang sasabihin, wala na tayong magagawa." Para maprotektahan ang reputasyon ng Green Cloud Pavilion, kahit na ikaw ang pangalawang nakatatandang kapatid na namamahala sa outer sect, kailangan mo pa ring sumama sa kanya. 5,849. Nagngingit-ngit sa galit si Hernan Quayle. Matagal na niyang pinipigilan ito at malapit nang sumabog, ngunit pinigilan siya ni Randolph at pinayuhan sa mahinang boses, "Junior Brother Quayle, huwag kang padalos-dalos. Wala kang magagawa. Dali, ipaalam mo kay Senior Brother ko at hilingin sa kanya na mag-isip ng paraan." Napangiti ng mapait si Bayron at hindi nagsalita. Hindi niya alam ang gagawin, at ganoon din siya sa paghahanap ng gulo. Sinusubukan lang ni Randolph na ilihis ang atensyon ni Hernan. Itinuring ng mga Ginoo ang ilan sa kanila. Gaya ng kasabihan, maaaring malinlang ang mga Ginoo gamit ang wastong mga pamamaraan. Tiyak na kalkulado ni Linden at ng iba pa na medyo mahina sila sa aspetong ito, kaya naman sila ay napakamatuwid. Kung ito ay isang mas masungit na tao, hindi pa kasama ang hindi nila ninakaw, kahit na ninakaw nila, maitatanggi nila ito ng lubusan, na mag-iiwan sa iyo na walang magawa. Ngumisi ang nasa katanghaliang gulang na panganay na kapatid at sinabing, "Umaasa ka ba sa mga punk ng Welcome Pavilion na magliligtas sa iyo? Masyado mo siyang mataas ang tingin sa kanya. Kung mayroon siyang kakayahang iyon, magdurusa ba siya?" Masama ang hajejek ni Linden at Tony. Hindi nang ahas ang mga nakapaligid na disipulo na ipahayag ang kanilang galit, ngunit ilan lamang sa kanila ang sumang-ayon sa kanila. Lumingon ang nasa katanghaliang gulang na nakatatandang kapatid at sinabi kay Linden ng may malaking ngiti, "Tindero Shu, pasensya na talaga sa nangyari ngayon. Para sa isang kaiyahiyang bagay na lumitaw sa Green Cloud Pavilion, nagdulot ito ng problema sa iyo. Ngayon, ituturing ko na lang itong paglilinis ng bahay.
Randolph at nakangising sabi, dahil ang isang taong katulad mo ang panganay na nakatatandang kapatid ng manager ng inner sect, nakakahiya talaga. Kung nandito lang ang boss ko, paano magkakaroon ng pagkakataon ang isang payaso na tulad mo na lumabas at manggulo? Sumanghel si Tony at inabot si Randolph para hawakan. Sa sandaling ito, isang boses na matagal nang hindi naririnig ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng karamihan, ano ito? Nakaharang sa pinto. Bawal ka bang pumasok at lumabas ngayon? Sabay na lumiwanag ang mga mata ni na Randolph, Hernan, at Bayron, pinag-uusapan lang nila si Terence, at nandito pala siya. Kailangan ba talagang maging mahiwaga? Ang kamay ni Tony, na akmang hahawak kay Randolph, ay tumigil din sa ere at dahan-daang umatras. Senior Brother Linford. Bumalik na si Senior Brother Linford. Lumingon ang mga disipulo sa paligid at nakita kung sino ito, at agad na sumigaw sa gulat. Sa pavilion, si Terence ay tiyak na isang alamat. Ang mga taong hindi nakakakilala sa kanya ay ang mga bagong disipulo na sumali sa nakalipas na 2 taon. Kahit saan sila magpunta, maririnig nila ang alamat ni Terence, at dahil dito, lahat sila ay naging tapat na tagahanga ni Terence. Nang marinig nilang may tumawag sa kanya na senior brother, agad nilang nalaman kung sino sila. Hindi maganda ang itsura ng mukha ni Lindan. Hindi niya inaasahan na lilito si Terence rito, pero agad niyang naunawaan na malamang ay bumalik si Terence sakay ng sinaunang barkong pandigma. Isang pagkakamali. Boss. Randolph, tuwang-tuwa si Hernan. Wala na silang pakialam kay Linden at sa iba pa. Nilagpasan nila ang kanilang paligid at naglakad patungo kay Terence. Hindi sila pinigilan ni na Linden at Tony dahil sa biglaang paglitaw ni Terence. Ang tagal nating hindi nagkita. Ayos lang ba kayo? Nakangiting bati ni Terence bago humarap kay Bayron. Senior Brother Lurie, salamat sa pag-aalaga sa mga kapatid ko noong wala ako. Ikinuyom ni Bayron ang kanyang mga kamao at mapait na ngumiti. Junior Brother Linford, masyado kang seryoso. Mabuti na lang at nakabalik ka na. Nanghihina na ako, at wala akong masyadong naitulong. Nakatulong na si Kuya Lurie. Kung hindi lang dahil kay Kuya Lurie, malamang natapakan na ang mga kapatid ko sa mukha. Sabi ni Terence sabay kaway ng kamay. Yumuko si Randolph at nagkasala, boss, wala kaming silbi. Pinahiya ka namin. Sinasadya nila ang insidente ngayon. Tina-target ako ni na Linden at Tony. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, alam ko na ang nangyari ngayon lang, sabihin mo sa akin kung saan mo nakuha yan. Kung binili niya ito mula sa Central Chamber of Commerce, malamang hindi sana siya hinanap ni Linden ng ganito kawalang hiya. Tiyak na may kakaibang nangyayari. Mahina ang boses na sinabi ni Randolph, masyadong mahal ang Central Chamber of Commerce. Binili ko ito mula sa isang disipulo ng sumisikat na Sky Pavilion. Espesyalista siya sa pagbebenta ng ilang bagay mula sa sekular na mundo. Nabalitaan kong may koneksyon siya sa Central Chamber of Commerce at nakakabili ng mga produkto sa mababang presyo. Maraming disipulo ng 3 pavilion sa North Island ang gustong bumili ng mga high-tech na produkto mula sa kanya. Malamig na napaungol si Terence. Ang disipulong iyon mula sa tumataas na Sky Pavilion ay nakakuha ng mga murang produkto, kaya natural lang na may suporta siya mula sa isang sentral na Chamber of Commerce. Ang pagbili ni Xiao ng mga bagay mula sa ganoong tao ay parang pag-iingat lang sa kanya. Kung gusto ni na Linden at ng iba pa na maghanap ng gulo, maaari silang pumunta anumang oras. Marahil ito ay isang plano para puntiryahin ang mga tauhan ni Terence. Kung walang malinlang dito, magbebenta na lang sila ng mga produktong secular sa mababang presyo. Kung ikukumpara sa presyong ito, ang mababang presyo rito ay malaking tubo na, at walang lugi ang sentral na Chamber of Commerce. Kung may malinlang dito, tulad ni Randolph, maaaring hayagan silang maghanap ng gulo kay Linden at sa iba pa. Hindi ako makapaniwala na taga-secular ka. Hindi naman sa hindi mo pa nakikita ang mga ganito dati. Isa pa, lalaki ka naman, ano pa ang silbi ng kamerang ito? Gusto mo bang mag-selfie at mag-refresh ng mga moment mo? Mahinang saway ni Terence. Kaya niyang makipag-usap sa mga tao niya, pero hindi niya hahayaang apihin siya ng mga taong katulad ni Lindan. Kailangan niyang gumanti agad sa kanila.
Namula ang mukha ni Randolph sa sinabi ni Terence, ngunit wala siyang sinabi para pabulaanan ito. Hindi niya talaga alam ang sasabihin. Bumulong si Hernan kay Terence, "Boss, ayaw ni Randolph ng kamerang ito para sa sarili niya." Umibig siya sa isang babaeng disipulo ng sumisikat na Sky Pavilion at matagal na niya itong hinahabol. Nabalitaan kong mahilig daw ang junior sister sa mga produktong teknolohikal. Malapit na ang kaarawan niya, kaya gusto siyang bilhan ng lalaking ito ng kamera bilang regalo sa kaarawan niya. Agad na naintindihan ni Terence, nagsisimula ng maliwanagan si Randolph at gustong habulin ang mga babae, at kailangan niya ng kaunting pampalakas ng loob. Sina Shenjin at Yvonne, na nakasunod kay Terence, ay napangiti nang marinig nila ito. Mas naunawaan nila ang Randolph pagkatapos niya itong unang makilala. Ang mga taong kaka-in-love pa lang ay laging umaasa na ang lahat ng nasa paligid nila ay magiging kasing saya nila. Lumapit si Linden, kasama si Tony at ang panganay na kapatid na nasa katanghaliang gulang, at ngumisi, "Terence, hindi ka papatay. Gayunpaman, hindi mahalaga kung mamatay ka o hindi ngayon. Nahuli ka sa akto, kaya kailangan mong sumama sa akin. Kung hindi, kakatawanin ko ang Central Chamber of Commerce at isasampa kita sa 3 pavilion ng North Island. Kung matalino ka, tumabi ka. Mamaya na lang tayo mag-aayos." Sumulyap si Terence kay Linden ng may paghamak. Malinaw sa kanya ang nangyari ngayon. Malamang hindi napigilan ng ugok na ito ang pagnanasang atakihin ang kanyang mga alipors matapos makitang matagal na itong hindi nakakabalik. Nasa mahalagang posisyon si Randolph, kaya siya ang naging unang target ng ugok na ito. 5,850. Matapos maalis si Randolph at maisaayos ang sarili niyang tao para maging pangalawang senior brother ng Outer Sect Manager ng Green Cloud Pavilion, ang susunod niyang target ay maaaring si Bayron o ang kawawang lalaking iyon. Matapos maintindihan ang lahat ng ito, hindi hahayaang umalis si Linden ng ganoon na lang. Sarkastiko siyang tumawa, "Kung gusto mong makipag-ayos sa akin, bakit ka maghihintay hanggang sa bumalik ako? Tere na, ayusin na natin ito, dapat akong maningil ng interes para sa utang mo sa akin." Tumawa si Linden at sinabing, "Napakamapagmataas mong pinuno. Hindi mo talaga nakakalimutang magpanggap kahit saan ka magpunta. Sa tingin mo ba ay kaya mo pa ring pamunuan ang lahat dito pagkatapos umalis ng 2 taon? Sige, titingnan ko kung paano mo makukuha ang interes ng batang Panginoon na ito ngayon. Terence, huwag na muna nating pag-usapan ang ibang bagay." Ninakaw ni Randolph ang mga gamit ng Central Chamber of Commerce, at nahuli na siya ngayon. "Kung hindi mo siya ibibigay sa amin, baka matuwa ang mga tao mula sa law enforcement hall na pumunta at kunin siya palayo." Ngumiti si Tony nang may masamang kutob. "Nahuli sa akto. Nagbibiro ka ba?" Single ni Terence at itinuro ang nakalimbag na libro sa kamay ni Tony, "Gamit ang computer at printer, pwede kang magkaroon ng kahit gaano karami nito hanggat gusto mo. Dahil lang alam mo ang serial number ng camera ni Randolph, masasabi mong iyon na yan. Alam ko rin na ang isa sa inyo ay nagngangalang Linden at ang isa naman ay nagngangalang Tony. Maaari kayong dalawa ang aking mga spirit beast. Terence, tigilan mo na ang pagbabaluktot ng katotohanan." Galit na sigaw ni Linden. Hindi magkapareho ang pag-alam sa pangalan at serial number. Nagkibit balikat si Terence at tumingin kay Linden, "Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang naiiba?" Sandaling tumigil si Linden, matalino naman talaga siya noon pa man, pero baliw na siya pagdating kay Terence. Wala talaga siyang maisip na sagot. Sumigaw ang nasa katanghaliang gulang na nakatatandang kapatid na lalaki sa tabi niya, "Walang hiya. Terence, huwag kang maging masyadong walang katwiran dito, itatapon mo ang buong mukha ng Green Cloud Pavilion. Bilisan mo at umatras ka sa gilid, kung hindi, tiyak na parurusahan kita ayon sa mga patakaran ng sekta." Tiningnan ni Terence ang lalaki mula sa gilid ng kanyang mga mata, "Ano ka ba? Hindi ka ba natatakot na tanggapin kita bilang isang spirit beast dahil hindi ko alam ang pangalan mo?" Muntik nang samuka ng dugo ang nasa katanghaliang gulang na nakatatandang disipulo. Naisip niya sa sarili, "Kailan ba ako natakot na tanggapin mo ako bilang iyong espiritong halimaw? Sa tingin mo ba ay natatakot ako rito? Mali iyon.
Ikaw ang putang ina na espiritong halimaw. Medyo nalito ang lalaki, hindi niya nga alam kung bakit nagagalit si Terence. Terence, huwag kang masyadong mayabang. Sa tingin mo ba natatakot pa rin ako sa iyo? Tumawa si Lindan. Sa totoo lang, ito ang pasukan ng Green Cloud Pavilion, kaya ayokong makipag-usap sa iyo. Gayunpaman, kung hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo, papatayin kita sa loob ng ilang minuto. Hindi ako naniniwala na ang Green Cloud Pavilion ay makakapagtanggol pa rin sa iyo kapag ang batang Panginoon na ito ay nasa tama. Ngumisi rin si Tony, bakit ka nagsasalita ng kalokohan sa kanya? Patayin mo na lang siya. Sino ang nagsabi sa kanya na hadlangan tayo sa paghuli sa magnanakaw? Ang lakas ng dalawang lalaking ito ay umabot na sa malaking bilog ng bagong silang na Soul Stage. Masasabi pang ang kalahating hakbang na lang sila sa mahiwagang Ascension Stage. Kapag ang sentro ay nakabuo ng isang matatag at mahiwagang gamot sa Ascension Stage, agad silang makakaabante. Kaya nang harapin nila si Terence, sina Linden at Tony ay lubos na nagtitiwala. Para sa kanila, kahit ano pa ang gawin ni Terence, wala nang paraan para mas mabilis siyang gumaling kaysa sa kanila. Hindi pa kasama rito, kung magtutulungan silang dalawa, kahit ang isang normal na early o peak early stage na misteryosong Ascension Cultivator ay maaaring hindi ang kanilang katapat. Ano pa ang dapat ipag-alala? Hindi napigilan ni Randolph ang sumingit, sa tingin nyo ba talaga ay ganoon kayo kagaling? Hindi nyo ba alam na ang isang kahangahangang tao ay maaaring maging tanga kung hindi siya mag-iingat? Hindi na mapakali si Linden kay Randolph. Sa paningin niya, si Terence na lang ang tanging kalaban niya. Kaya pa ni Terence na pumihil sa oras bago siya bumalik, pero ngayong nakabalik na siya, wala nang kwenta ang maliliit na tauhang ito. Sina Tony at Linden ay may koneksyon na ngayon sa pamamagitan ng telepatiya. Agad nilang tiningnan ang nasa katanghaliang gulang na panganay na kapatid, sinenyasan itong patayin si Randolph. Agad na naintindihan ng nasa katanghaliang gulang na panganay na kapatid. Humakbang siya paabant at sinabing, Randolph, bilang senior disciple ng manager ng Inner Sect, inuutusan kita ngayon na sumuko agad at pumunta sa Central Chamber of Commerce kasama ang tindero na si Shu upang makipagtulungan sa investigasyon. Kung patuloy kang susuway, ire-report ko ito sa Pavilion Master at ipapaalas kita sa Green Cloud Pavilion. Napakaganda. Pag-aari ba ng pamilya mo ang Green Cloud Pavilion? Pwede mong paalisan ang mga tao dahil lang sa gusto mo. Sinulyapan siya ni Terence nang may paghamak at lumingon kay Linden, ginagamit mo ba ang ganitong klaseng gago para harapin ang kapatid ko? Talagang nagkukumpulan ang mga birds of a feather. Malamig na ngumiti si Linden at sinabi sa nasa katanghaliang gulang na nakatatandang kapatid, nakatatandawang, mukhang ayaw makinig sa atin ng mga tao sa Green Cloud Pavilion ninyo. Bakit hindi na lang kayo makialam dito at hayaan na lang natin silang lutisin ang bagay na ito? Terence. Galit na sigaw ni Elton. Sino ka ba sa akala mo? Paano mo ako nagawang kausapin ng ganito? Kilala mo ba kung sino ka? Inisip ba ng isang bagong dating na hari na kaya niyang umakto na parang isang malupit na pinuno sa Green Cloud Pavilion? Umalis ka sa daan ko, wala kang lugar para magsalita rito. Ngumiti si Terence at tumitig ng masama. Sino ka ba sa akala mo? Sinabi ko na ngang hindi kita kilala, kaya bakit nandito ka pa? Hindi ka dapat magpakamura ng ganito. Galit na galit si Elton, pero iniisip pa rin niya na hindi siya gumagamit ng espada. Ano ang ginagawa ni Terence? Maaari kayang isa itong sikretong senyales. Nang makitang wala ng ibang sinabi ang lalaking Wang, humarap si Terence kay Linden, sige, alam na nating lahat ang nangyayari. Kakabalik ko lang at ayokong sayangin ang oras ko sayo. Umalis ka na rito, baka masisi mo ako sa hindi pagbabala sayo kapag malas ka. Nako, ang galing talaga umarte ng matigas na pinuno, muntik mo na akong takutin. Sayang at hindi ako madaling matakot. Hindi pa tapos ang bagay na ito. Tiwala si Linden na hawak niya si Terence, habang tumatawa ng malamig habang iniisip kung paano niya uudyukan si Elton na atakihin si Terence, habang siya naman ang nakikinabang. Hindi ko mapigilan kung gusto mong matalo.
Nagkipit balikat si Terence habang itinuturo si Linden, sige, ninakaw mo ang gamot ko, hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag ngayon? Natigilan sandali si Linden bago humagalpak ng tawa. Terence, wala ka na bang ideya? Akala ko wala ka lang katwiran, pero hindi ko inaasahan na marunong ka palang magsalita ng mga irresponsibleng salita. Ako ang manager ng Central Chamber of Commerce. Bakit ko naman aagawin ang mga gamot mo? Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mong halughugin ang mga bulsa mo. Kapag sinabi kong ninakaw mo, malamang ninakaw mo rin. Sa tingin mo ba mali ako? Mahinang sabi ni Terence, habang nakatingin sa bag na nasa baywang ni Lindan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.